Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako si Calfrey Quizon and this is my devotion for today, March 11. And ang topic po natin for today is, kaya ba natin baguhin ang tadhana or decrees of God? So, ang scripture po natin for today is 2 Timothy chapter 1 verse 9. Basahin ko po. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given to us in Christ Jesus before the beginning of time. So, ang konsepto daw po ng decrees of God is, the decrees of God are His eternal purpose according to the counsel of His will, whereby for His own glory He has foreordained whatsoever comes to pass, according to Westminster Shorter Catechisms. So, ang ibig sabihin daw po ito, so ang mga kautusan ng Diyos o decrees of God ay ang kanyang walang hanggang pong plano sa kanyang kalooban at para sa kanyang kaluwalhatian. So, sa madaling sabi po, ang lahat ng nangyayari ay tinakda ng Diyos para sa kanyang layunin. So, kung i-relate po natin ito sa teachings po natin for today, first teaching po natin is God's decrees are eternal. So, ibig sabihin daw po yun is hindi nagbabago ang plano po ng Diyos at ito ay nakatakda na bago pa man likhain po yung mundo. So, itong gagawin po natin, yung mga ginagawa natin is alam na po ng Diyos and marami na po siyang plano para sa atin. So, second teaching po natin for today, tatagalogin ko na lang po yung teaching is, ang plano ng Diyos ay sariling desisyon niya. So, ibig sabihin, God's decrees are made solely by His decisions. Ibig sabihin po, na walang sino man ang maaaring magdikta sa Diyos na sorry po nantok pa. So, walang sino man po ang maaaring magdikta sa Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Kagaya nga po sa Romans chapter 9 verse 15 to 16 at Daniel chapter 4 verse 35. So, third teaching po natin is, lahat ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ang lahat po na nangyayari ay para sa ikakalwalhati ng ating Panginoon Diyos at hindi para lamang po sa ating mga sariling kagustuhan. So, paano natin po i-apply ito sa ating buhay? First is to accepting that life is not about you. Ibig sabihin po na hindi umiikot ang mundo sa atin. So, ang buhay po natin ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para po sa kanyang pangalan and in order for us to glorify ang ating Panginoon. So, the second application is believing that God is good, wise, and sovereign in all His decisions. So, ibig sabihin po, ang Diyos ay mabuti, matalino, at may ganap po na kapangyarihan sa lahat ng kanyang ginagawa. So, God is Almighty. Alam po natin yun na tayo po ay dapat maniwala lang sa Kanya kung ano po yung plano niya para sa atin. So, third application is committing all your life to glorify God in all situations at all times. So, ibig sabihin, ialay po natin ang buong buhay upang luwalhatiin siya sa lahat ng kakataon. So, yung pagninilay-nilay po natin, yung nating isipin na kung ang Diyos ay may kontrol ng lahat, kaya ba nating baguhin ang ating tadhana? Ang sagot po ay oo at hindi. Hindi po dahil ang pangkalahatang plano po ng Diyos ay hindi natin mababago. Siya po may hawak ng ating buhay at ang kanyang kalooban ay nananaig. So, oo rin po dahil may bahagi tayo sa pagsunod sa kanyang plano. Kaya kapag pinili nating sumunod at ipagkatiwala ang ating buhay sa kanya, inilalagay niya tayo sa tamang landas ng kanyang pagpapala at layunin. So, hindi po natin kayang baguhin ang itinalagang plano ng Diyos, pero kaya nating baguhin ang ating puso. So, mula sa pagiging makasarili patungo sa pagiging masunurin at nagtitiwala sa Kanya. So ulit, pinakamainam po natin gawin ay sundin ang kanyang kalooban. Hindi pa po. At ipamuhay ito ng pananampalataya. So, ayun lang po ako si Calfrey Quizon. This is my devotion for today.
March 11. So sana po ay marami kayong natutunan. Ayun lang po and God bless.